Pero wala kang choice, kundi, sige, papalitan mo na. Lagi nilang sinasabi, bakit yung toko nyo mas masarap? Tingnan mo. Okay ba siya? Hindi pa din eh. Wala pa rin naman makikita mo pa-pop up sa event natin. Ay, lahat ka mo fully book. Paano na yan? Ewan ko. Taho? Gusto mo? Oo. Bili ka nga, kasi ang tagal ko na din nakatikim niyan. Ako din eh. Okay. Gusto ako ah. Gusto sa'yo? Okay. Hanap lang ako dito. Wait ako, wait lang. Hanto. Uy, kasya natin isang pizza. Oh, kala ko nandito na si Kento. Ewan ko nga, Mi. Saan kaya yun? Kuya, kung saan talaga nadaan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Uy, sorry. Okay ka lang ba? Okay ka lang, te? Ano ba yan, kuya, kasi? Gusto nga lang namin magtaho para makalimot sa problema namin, tapos dadagdag ka pa. Teka. Ano pang problema nyo? Nag-aanap nga kami ng magpa-pop up sa event namin. Yun lang pala eh. Tara, sama kayo. Hala, baliw. Saan? Basta dito. Tara, libre ko na rin kayo ng tokwa. Libre daw. Seryoso ba siya? Galing medisyon. Medisyon? Di ba na ako inangkas? My name is Ice Danao and andito tayo ngayon sa Imus Taho and Tokwa Factory. Yung Imus Taho and Tokwa Factory has been running for more than 3 generations na. Una yan sa tatay, may nag-alok sa kanya parang business partner. So nagsimula, hindi pa dito sa place na to, kundi somewhere in Imus. Kalaunan, lipat na dito at naging single proprietorship. Nagsimula pa yan sa mga lola, hanggang sa lola ulit, hanggang sa mga parents na. And then ngayon, unti-unti nang tinuturuan yung mga apo-apo. Lahat tayo ay mga batang taho. Kinikater namin yung mga kids at heart and kids of this generation. Kasi ngayon, marami ng mga kids na wala masyadong idea sa taho. Kapag meron akong mga nakikilalang mga bata na ano yung taho, nagtatanong sila, ano yung taho. Before pandemic, sa hapon, meron talagang flavors yung taho. Meron silang araw na strawberry, meron silang araw na chocolate, may araw na ube or pandan. So once na tikman nila yon, gusto kong maging kakabit pa rin sa culture ng mga batang Pilipino ang taho. Ang Taho Kids, yun yung pinaka-brand ng events namin. So, since Imus Taho and Tokwa Factory, yung pinaka-mother company, yun yung pinaka-brand niya mismo for events. Kasi marami kasing mga naghahanap ng mga taho for events and parties. So, usually, hindi talaga nila nakikater yon. Dati kasi galing naman ako sa corporate and events. So, kinuha ko na rin yung events nila para ma-accommodate din namin yung mga requirements namin for events. Ang taho, usually nilalako lang siya. Ngayon, parang magugulat ka, even mga weddings, yun gusto nilang kasama yung taho sa kanilang mga handa. Kasi usually yung mga kinakasal ngayon, sila yung mga batang taho noon na gusto nila present yung taho sa special day nila. Nale-level up yung aming taho. Hindi lang siya simpleng taho ngayon. May booth siya na may mga dekorasyon na nakikisabay sa mga magagandang, yung mga coffee, di ba, uso yun. So, hindi lang kami isang simpleng taho. Ngayon ay nasa events place na kami. Dahil dumami yung magtataho namin, naging isang community na. So, maraming nagtayo ng mga businesses, mga tindahan, tsaka nag-rent ng mga houses, dumami yung mga
botante. Nakilala kami dahil naging isang institusyon. Institusyon ang Imus Taho and Toko Factory. And at the same time, nakakatulong tayo sa community na nagkakaroon ng buhay dito dahil sa pagtatanim. Hanggang sa meron ng pangalan yung road dito, isang near road, pinangalanan na Tokwahan Road. Tapos sa mga tourism, naging isang spot din kami sa tourism ng Imus. Diba? Siyempre, hopefully and claiming, manifesting. So I think pag ganyang business na food, maaring tumagal. In 20 and more years to come. Kami naman nandito pa rin. Actually, yung mga pamangkin namin, gusto namin silang nandito lagi kasi gusto nilang nakikita, nag-i-involve sila. Nakikita nila kung paano kami gumagawa dito. Siguro hindi lang 20 years. Baka wala na kami dito, pero nandito pa rin yung Imus Taho. Siguro ang masasabi ko, lahat ng business, laging yung merong ups and downs. Minsan kala mo parang, ay, wag na nga tayong magtaho. May time na gano'n, wag na nga tayong magtaho, tokwa na lang. Kasi very delicate ang taho unlike tokwa. Nag-usap-usap kami magkakapatid, titingnan kung ano yung dapat gawin, ano yung pwedeng isolusyon, at saka prayers. So, kailangan kung papasok sila sa isang business, make sure nila na gusto nila yung business, gusto nila yung ginagawa nila, at lalong gusto nila yung produkto nila. Kasi kapag sila mismo themselves, hindi nila, parang gusto lang nila yan kasi maraming gumagawa. Gusto lang nila yan kasi, ay, malaki pala kita dyan eh. Yun na kaagad. So, parang make sure mo muna na yung pipiliin mong negosyo, gusto mo talaga siya sa puso mo. Gusto mo siyang aralin mula sa pinakamaliit na bagay sa kanya hanggang sa kung paano mo siya mapapalaki. Kasi ako, batang taho rin ako. Masasabi ko talagang batang taho talaga ako. Kaya kahit merong mga times na wala kaming benta, may mga times na wala akong events, gumagawa ako ng way, yun yung mga time na ginagamit ko para aralin kong mabuti ano yung mga dapat kong i-offer na bago. Ano yung mga dapat kong i-improve sa products namin. Kaya doon sa mga idle times namin, yun yung nagiging opportunity ko. Tinitingnan ko siya as opportunity para sa akin mismo, para sa team namin, kung paano kami mag-grow. Okay na, Mia. Nakaset na yung Taho Kids para sa pop-up ng event natin. Tsaka okay naman na sila. Like, actually legit, 100% kukunin ko na sila. Di ba? Ay, si Kuya Ryder! Oo nga, no. Nawawala na. Pili ko tinakbuhan na naman tayo doon. Saan kaya siya? Pero anyways, hayaan mo na. Bakit? Cute naman siya eh. Para Diba? ba? Pero anyways, Oh. kita mo yung ginagawa nila kanina, di ba? Na-amaze ako. Oo. Tapos mamaya, bili tayo ng toka, balik tayo. Bakit? Punta tayo palengke, Oo. bili tayo babay, dito tayo toka at baboy. Ito na ba? Oo. Oo. Teka. Asan si palengke dito? Feeling ko doon. Doon nata. Doon. Basta. Saan yung dalawa? Sarap talaga ng taon nila, kuya. Direct. Tapos na po. So,